Black Clover Episode 160 Review, ang katotohanan sa pinagmulan ni Yuno, Spade Kingdom Arc. Sa video na ito, ni-review natin ang Black Clover Episode 160, kung saan tuluyang isiniwalat ang tunay na pagkatao ni Yuno, bilang prinsipe ng Spade Kingdom. Tinalakay rin natin ang Dark Triad, ang Golden Dawn Invasion, at kung bakit mas pinalakas ng anime ang arc na ito, kumpara sa manga. Kung fan ka ng Black Clover, siguradong para sa'yo ang review na to. Hello mga ka-anime, anong meron sa inyo dyan? Halina kayo, at may pag-uusapan na naman tayo, para sa Black Clover Episode 160 Review. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, siguraduhin niyong mag-subscribe na, suportahan niyo ang aking channel, at mag-like kayo sa video. At walang paligoy-ligoy, tara na at simulan na natin. Unang-una pa lang, sasabihin ko na agad, napakagandang episode nito. Yes, galing ito sa manga, pero sa totoo lang, mas binigyan ng hustisya ng anime ang episode na to. Mas fleshed out siya kumpara sa manga, lalo na yung flashback sequence sa simula. Alam naman natin na nagkaroon ng usapan sina Ralph at Yuno, at sobrang ganda ng ginawa ng anime sa pagpapakita ng magic ni Ralph. Gumamit siya ng spell na pinakita kay Yuno ang kanyang nakaraan. May konting pag-aalinlangan si Yuno sa umpisa, pero alam naman natin na matalino si Yuno. Matagal nang tanong ng maraming tao kung bakit sobrang laki ng mana ni Yuno, lalo na't isang peasant lang daw siya. Maraming nagduda, imposibleng magkaroon ng ganitong kalakas na mana ang isang ordinaryong tao. At sinagot ng episode na to ang tanong na yun. Si Yuno ay royalty. Siya ang prinsipe ng Spade Kingdom. Ang buong flashback, para sa akin, sobrang solid. Literal na fire, walang pun intended kahit may fire magic involved. Nakita natin ang nanay at tatay ni Yuno, at kitang-kita na malalakas ang genes ng pamilya nila. Magkakahawig sila, lalo na si Yuno at ang kanyang ama. Honestly, parang foreshadowing pa nga yun, baka sa future, makita natin si Yuno na may malinis na balbas tulad ng tatay niya, tapos naka-crown pa. That would be clean. Although technically, may sarili na siyang crown sa anyo ng Spirit of Zephyr. Para sa mga manga readers dyan, alam nyo na, pero grabe talaga kung gaano pinalawak ng anime ang flashback. Mas marami tayong nakita tungkol sa Dark Triad, at para sa akin, mas maayos silang na-develop dito kaysa sa manga. Nakikita natin na dati, ang Dark Triad ay naglilingkod sa hari, pero kalaunan, nagtraidor sila. May mga taong naghinala na sa kanila noon pa lang, sobrang lakas nila kumpara sa iba, at sobrang dikit nila sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang punto na tuluyan silang nag-aklas, at halos walang nakapihil sa kanila. Ang mga lumaban, namatay o tumakas, ganun na lang. Ang tatay ni Ralph, sa huling natitirang mana niya, ay ginamit ang isang spell para ipadala si Yuno sa Clover Kingdom, kung saan siya natagpuan sa simbahan, kasama si Asta. Binanggit lang sandali si Asta dito, at sinabi ni Ralph na hindi niya alam kung sino si Asta o paano ito napunta doon. Para sa akin, hindi ito coincidence, tadhana yun. At oo, alam ko na kung paano napunta si Asta doon kasi nabasa ko na ang manga, pero ibang usapan na yun. Isa pang standout sa episode na to ay si Zenon. Malaki ang focus sa kanya, at may dahilan yun. Parallel sila ni Yuno, Dante and Asta, Vanica and Noel. Malinaw ang foreshadowing, maglalaban talaga sina Yuno at Zenon. Sa dulo ng episode, dumating si Zenon kasama ang Dark Disciples, at dito ko ulit sasabihin. Mas cool ang Dark Disciples sa anime kaysa sa manga. Sa manga, maraming nagsabi na father lang sila, pero dito sa anime, binigyan sila ng personality at presensya. Mas ramdam mo ang banta nila, lalo na't sila mismo ang tumapos sa Golden Dawn. At ayan na, ang inaabangan ng lahat, ang Golden Dawn Invasion. Pumasok si Zenon sa Clover Kingdom na parang wala lang, kahit na punong-puno ito ng depensa. Pinakita nito kung gaano talaga sila kalakas. Ang Golden Dawn, na sinasabing pinakamalakas na squad, ay halos dinurog. At take note, ang Dark Disciples ay hindi pa nga umaabot sa 70% ng Devil Power. Si Alec Dora ay nagsalita, "Bro,
Sinabihan ka na ni William Von Chance na umatras, pero pinili mo pa ring magpakabayani. Resulta. Nadali ka agad. Honestly, devotion is good, pero maging matalino rin sana. Pumasok na si Von Chance gamit ang World Tree Magic, at dito mukhang mas makikita natin ang laban nila sa anime kumpara sa manga, kung saan parang off-screen lang ang nangyari. Kaya excited talaga ako sa susunod. Sa huli, dumating si Yuno, late, pero grabe ang impact. Makikita mo sa mukha niya ang galit, lungkot, at determinasyon. Ipinagtanggol niya ang mga kasama niya, at pinakita niya na iba talaga siya. Kahit siya ang prinsipe ng Spade Kingdom, hindi niya tatalikuran ang Clover Kingdom. Doon ang pamilya niya, doon ang mga kaibigan niya. At sa puntong yun, alam mong seryoso na si Yuno. At ayan na, kung nagustuhan niyo ang video, mag-like kayo, mag-comment, at mag-subscribe. As always, this is Anime Chismis.